Hello guys! Medyo malamig dito ngayon kasi palapit na yung Chinese New Year kaya malamig na talaga yung hangin. Ang topic natin today guys is about sa kung paano gamitin ang mga washing machine dito sa Hong Kong. May isa tayong viewers na nagtanong, wala siyang name sa sa YT. Ang tanong niya, kung paano daw ba ginagamit ang washing machine dito. So, ang ginawa ko, dinemo ko siya para makita mo siya sis kung paano siya gamitin. Pero, ang mga washing machine dito sa Hong Kong guys is madali lang gamitin. Automatic siya. Hindi ka na papahirapan. Usually, dito kasi yung mga bahay, yung mga washing machine, nakaset up na yan. Nakalagay na yan sa kusina nila or saan man. Yung akin, nakalagay siya sa kusina. Yung sa bahay naman ng amo ko dati, yung sa pangalawa, nasa kusina din. Yung sa pangatlo, kusina. So, karamihan nasa kusina talaga yung washing machine nakalagay. Kasi wala sila ditong mga space tulad ng sa atin na marami tayong paglagyan ng washing machine or minsan nilalagay natin sa tabing CR. Dito, wala pa akong naging amo na sa CR yung washing machine. Pero may mga ilan na sa CR. Pero karamihan nasa kusina ang washing machine. Nasa ilalim lang yan ng ng papag. Tapos, naka-set up na yan guys. Ang gawin mo na lang is pag naglaba ka, buksan mo na lang yung washing, ilagay mo yung damit. Paglagay mo ng damit, ilagay mo lang lagyan mo na siya isara mo lang siya ulit. Tapos, lagyan mo lang siya ng detergent. Tapos, meron siyang yung lalagyan. 3 yan. So, may lagyan ng detergent, may lalagyan ng yung ginagamit kasi sa bahay, ng amo ko, sanitizer. Ayaw ng amo ko gumamit ng fabric conditioner. So, 3 yan kung gusto mong gumamit ng sanitizer, ng conditioner, or what. Mayroon yan. Tapos, isara mo lang yan. Pagkatapos, magpintot-pintot mo dyan. Mo na siya, i-press on mo na siya. Tapos, piliin mo kung kasi yung mga washing nila dito guys, naka-set up na yan. Iikot mo muna siya sa mix. Pagkatapos mo siya ikot sa mix, mo na siya, i-press mo na yung start. Yun na. Hihintayin mo na lang siya yung sa bahay kasi 59 minutes. Hintayin mo. Paglabas nun, pwede mo nang isampay, yung ganon. Pero sa bahay kasi yung format kasi sa bahay, kailangan mo pa siya spin ng 10 minutes kasi hindi pa siya masyadong na-spin. Yung pagka-format siguro nung spinner sa bahay, hindi masyadong malakas. So, kailangan pagkatapos ng spin ng 59 minutes, kailangan ko pa siyang iikot ulit dun sa spin para spin ko siya ng 10 minutes. Tapos noon, isampay ko na. Yun yung sa bahay. Pero yung sa bahay ng amo ko dati guys, yung sa pangalawa kong amo at sa una kong amo, ilagay ko lang siya sa washing, lagyan ko lang siya ng detergent, tsaka conditioner. Tapos pagkatapos noon, pagtapos na siya, pag na-finish na siyang ma-washing ng kusa, isasampay ko na lang siya, diretso. Yung sa amo ko ngayon kailan pang spin, yung setup ng spinner is mahina, hindi masyado kasing pagtapos ko na kasi laba, hindi pa siya masyado, basa pa siya, so kailangan pa spin ulit siya ng 10 minutes, yun lang. Nilagay ko lang dito sa screen guys kung paano ko maglaba para alam nyo, para may idea kasi kung paano. Karamihan is automatic. With dryer pa nga yan, yung ibang washing machine. Yung una kong amo sa pangalawa, walang dryer yung washing nila. Yung ito sa pangatlo kong amo, with dryer siya guys. Pag winashing ko siya guys, na siya, direct na siya sa dryer. Ko na lang siya, i-switch on ko na lang siya, tapos iikot ko siya dun sa wash and dry kasi wash na siya with dry. Automatic na siya na madadry after. So, pag inikot ko siya doon, 1 hour and 30 minutes ata yan. Pag lumabas yan ng washing machine guys, dry na siya. So,
Pero kailangan mo pa rin ng konting sampay mo na lang din siya para tuyo talaga siya. Sinasampay ko pa siya ng kahit na isang araw. Pero sa loob lang naman ng bahay. Kasi yung amo ko pag nag-dryer kami sinasampay pa eh. Depende siguro sa dryer. Mayroon naman na tumble dry talaga siya na paglabas talaga ng super dry. Kasi pag marami ang ilagay mo sa dryer na washing machine guys, hindi siya nada-dry lahat. So kailangan konti lang ilagay mo talaga na hindi yung puno or hindi yung marami para ma-dry siya sa loob. At yun lang, hindi kasi mahirap maglaba dito guys sa Hong Kong. Super dali. Ang mahirap lang dito yung may mga amo na hand wash. Pero karamihan naman dito yung in-hand wash lang yung uniform ng mga alaga na puti. Yung dito sa amo ko ngayon, yung puti na uniform ng alaga ko, yun yung hina-hand wash ko. Yung iba na damit niya, washing. Separate kasi dito guys mag-washing. Iba yung damit ng amo mo, iba yung sa alaga mo. Pero depende sa amo. Yung una kong amo, tsaka pangalawa, halo yung damit lahat nila. Pero yung amo ko ngayon, nakaseparate yung lahat ng damit ng alaga ko, separate ang pag-washing. Yung lahat ng damit nila, separate. So may schedule ng paglalaba ko dito guys. Ibang araw ang paglalaba ko sa damit ng mga amo ko, iba din ang araw ng paglalaba ko sa damit ng alaga ko. Kasi yung sampayan dito mahirap, hindi mo masampay lahat pag sabay-sabay mo siyang nilabhan. So dapat schedule. Yung space kasi nila dito maliit. So yung sampayan ko ngayon sa labas lang ng bintana. Ipapakita ko sa inyo yung sinasampayan ko sa labas ng bintana. Tapos sinasabit lang siya guys, tapos mahirap kapag bigla mong mabitawan o di kaya masyadong mahangin, kailangan i-clip mo talaga siya. So yun yung mahirap dito pag naglaba, yung pagsampay. Pero kung yung bahay ng amo mo may balcony, doon sinasampay sa balcony. Pero pag humangin din at malakas yung hangin na hindi mahigpit yung pagka-clip mo, mahuhulog din siya doon sa baba kasi mga condo type yung mga bahay dito. Pero yung sa friend ko, may balcony sila pero may dryer kasi sila sa CR. So pag hapon na tinatransfer niya yung mga basta pa konti sa CR nila, malapad kasi yung CR nila. May space para sa mga labahan. So depende din yun pagdating mo dito kung saan, kasi lahat naman ng bagay na gagawin dito may instruction sa amo, tuturuan ka ng amo. So pagdating dito, huwag kang mag-alala kung hindi ka marunong ng ganito, kasi pagdating mo dito tuturuan ka kung paano, kung saan, kung alun ba. Ganyan yan sila kasi alam naman nila na hindi pa natin alam pagdating dito kasi nga hindi naman natin sila nakakasama. Take note lang guys na be aware kayo sa mga damit. May mga damit na hindi pwedeng i-washing, may mga damit na hindi pwedeng i-dry, i-wash dry. So, check nyong mabuti talaga. Tuturuan ka talaga yan guys pagdating mo dito ng amo mo. Pagdating mo kung paano gamitin ang washing machine. Ako lahat ng naging amo ko tinuro sa akin, ganito mag-on. I-demo yan ng amo mo sa harap mo. So tayo dapat pagdating mo dito, kung bago ka pa lang, ang mai-suggest ko is pagdating mo pa lang, dapat mabilis kang mag-pick up para isang beses lang ituro ng amo mo, alam mo na, or 2 beses, ganon. So ang mga damit dito guys, pag walang dryer, hindi talaga tuyo masyado kasi sa akin nga sa loob lang ng kwarto ko sinasampay yung karamihan sa mga damit namin. Tapos bukas lang yung 2 bintana. Tapos may ilan lang na mailabas sa labas ng bintana kasi hindi naman matibay yung sampayan dun sa labas. Hindi pwedeng mabigat ang ilagay mo dun. Kaya pag ang sampayan dito mahirap, hindi tulad sa atin, di ba? Tusawa ang pagsampay din sa harap ng bakuran natin, di ba? Mainit pa dito, walang ganun. Depende sa bahay, sa mga siguro, sa mga village, may mga space sila para sa labahan. Sa amin, sa mga amo ko, yung mga bahay na mga ganyan, no? Andito kasi ako sa yung mga bahay na mga ganyan na bahay. Yan. Wala yan masyado area para sa sampayan. Sa bintana lang yan sila nagsasampay. Minsan makikita. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo Ihaharap ko sa inyo. Tingnan nyo Ayan.
I-focus ko ha. Tingnan nyo, nakita nyo, may mga damit sa labas ng bintana, nakasampay. Ayan o, brown kasi yung building, hindi masyadong makita. Ayan, nakikita nyo yung may mga yellow, may mga blue, black na nakasampay sa bintana. Yan, mga damit yan. Ganyan magsampay dito sa Hong Kong. Yan, sa labas lang ng bintana. Wala na kasi yung pinakamalaki nito eh. Paano ba to i-focus? Ayan, nakikita nyo ba yung mga damit sa labas na nakasampay? Sa labas lang yan ng bintana, guys. Yan. Yan dito. So, ibalik natin yung dating laki. So, yun. Ganyan lang guys dito. Hindi lang ang sampayan. Ang mahirap yung pag-storage pa ng damit. Kasi maliit lang yung space nila nga. Maliit lang yung bahay nila dito. Maliliit karamihan. Yung hindi to sawa din yung lalagyan ng mga damit. Kahit nga sa amin. Mayroon lang yung akin nga sa bahay. Yung sa baba lang ng bed ko. May pull lang doon na drawer na ano tawag doon? Yung may drawer sa baba na 3 drawer. Yun lang yung lagayin ko ng damit. Tapos yung maleta ko, doon ko ini-stack. Kung winter, yung pang summer ko din ko na-stack sa maleta ko. Yung pag summer naman, yung winter ko naman na ini-stack ko doon sa maleta ko kasi wala sila wala sila masyadong space talaga dito. Kasi condo type lang yung mga bahay nila dito. Maliliit lang yung mga nasa 400 to 600 square meter. Kung sa atin, uso na palakihan bahay dito, hindi uso. May bahay lang yan sila guys na mga 500 square meter. Okay na yan sila kasi ang mga anak kasi nila dito tag-isa lang, 2. Marami na yung 3. Pero karamihan talaga mga anak dito nila is tig-1 or 2. So, kung may helper, pandagdag kami sa sikip ng bahay nila. Paglalaba naman ng mga kortina, mga ganun. Yung iba, yung mga kortina na yung medyo makapal, pinapalaundry yan sa labas. Pero karamihan naman sa mga kortina nila dito yung maninipis lang. Na madali lang siya laban, i-washing lang, okay na. Hindi dito uso guys yung hindi dito uso yung hand wash Iba yung dito kasi maninipis lang yung mga damit nila dito, yung mga tela nila, kaya hindi uso dito yung yung hand wash. At kung i-hand wash mo naman kasi guys, mahirap siyang isampay. Sa bagay, pwede naman i-spin sa washing machine pag i-hand wash lang. Yun yung ginagawa ko pag ang tips ko pala guys, pag maglaba kayo ng mga damit na alaga nyo na puti, pagtapos nyo laba, pwede nyo siyang spin lang sa washing, mga 10 minutes. Pag na-spin nyo siya, madali na lang siya isampay, hindi na yung nahuhulog talaga yung yung tubig sa tela. Pero yung amo ko pag may bago siyang mga damit, nilalabhan ko talaga yung hindi ko siya ini-spin pag may mga bago siya na pinapalabhan na damit. Hindi niya pinapaspin. So, hindi ko ini-spin. Pero yung mga uniform na alaga ko, nilalabhan ko, ini-spin ko para mabilis lang siyang matuyo. Yun lang guys. Kung may nakalimutan pa akong sabihin about sa paggamit ng washing machine, about sa paglalaba, please comment down below na lang guys para itapik na lang din natin sa next video. Basta guys, feel free na lang na magtanong dyan sa baba para may content ko naman next. Thank you guys. Malamig dito ngayon kasi parating na yung Chinese New Year. Malamig na araw-araw guys. So ngayon, pag lumalabas kami, kailangan namin ng makapal na jacket talaga. Tapos may makapal kami na jacket, isa pa yung mga damit namin sa loob. Tapos may dala pa kaming sombrero. Kasi pag winter kasi nakastay lang kami dito sa park. So pag guys, pag alam mo yung malamig, syempre nakastay ka lang sa park.
sa'yo talaga mapupunta lahat ng lamig. So kahit na feeling nila hindi masyado malamig, para sa amin malamig na talaga siya kasi wala kaming mga boarding house dito, wala kaming pag-istihan. Yung iba may mga boarding house sila pero hindi lahat kasi karamihan dito mga domestic helper pag day off sa park lang talaga yan, sa mga galaan. Nakakapagod naman guys na magstay sa loob ng mall, walang mga upuan, nakatayo ka lang, alangan hindi ka lamigin nga pero nakatayo ka naman buong maghapon. So dito na lang kami sa park, komportable pa. Sa mga bago pa lang na napadpad dito sa video ko, sana maging subscribers ko kayo, sana maging viewers ko kayo sa mga videos ko. Thank you guys, bye bye, see you.